nagtatabunan ngayon ang issue na si Bongbong Marcos ay dapat subject to surveillance and drug bypass noong 2012. Yes, hindi natin iwawala yan. Okay. Totoo yan, Ma'am Shi, di ba? Kasi nung panahon na yan, tae ang tingin ng mainstream media sa pamilyang Marcos. Walang sumusuporta sa kanila. Alam mo kung ano lang nasa side mo, Mrs. Araneta Marcos? Number 1, amats mo. Number 2, mga dilawaan na siguro nasa side mo na, no? Na hindi natin alam kung bakit alam mo, matindi kasi ang hugot nito ni Mrs. Araneta Marcos kung bakit gusto niya siyang mahalin siya ng mga dilaw. And I think it's for the future people, future tense. Mga sa susunod na panata, kung bakit siya, bakit gustong-gusto niyang mawin ang pagmamahal ng mga dilaw. Okay. Annex 1, what is that? Okay. Annex 1, ito po ay November 2017, November 16, 2017. Ako po ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands dahil ako ay naimbitahan na magsalita sa Davao City tungkol sa foreign policy. Ayan yung video, makikita niyo yan sa crossroads sa Holy Cross, Davao City. Ngayon, nalaman ni Franco Mabanta na ako ay uuwi ng Pilipinas. Si Franco Mabanta po ay ang PR noon ni Bongbong Marcos. Alam mo yan. At ito na yun, di ba? Yes. Ngayon, nag-arrange ng dinner si Franco Mabanta kasama ng mga vloggers. Yan, lahat yan. Nandyan si RJ, nandyan si Lisa. Ayan, si Lisa nasa dulo. Nandyan pa ang Yes, andyan ang yumaong Jojo Robles, nandyan si Franz Imperial. Ayan, nakita mo si Franz Imperial, nandyan pa. Si Franco Mabanta, si Tom, si Mark Lopez, si attorney, everyone. Almost everyone. Si Mocha at nasa likod. Okay. Ngayon, anong year to, by the way? That's November 20, 2017. Okay. November 20, 2017. Okay. Ngayon, ayan ano ang agenda ng meeting na yan? So makikita natin sa post mismo ni Thinking Pinoy, nag-post siya, yan, dinner with Senator Bongbong Marcos and fellow bloggers, especially the very minor blogger for the motherland sa Surgado. Kaya pa may minor pa ha? Okay. Yes, may minor. So nakita nyo, ako ay nakaupo sa kanan ni Bongbong Marcos, di ba? Sila nag-arrange yan. Si Lisa Marcos ang nag-arrange ng seating arrangement na yan. Diyan ako pinaupo sa kanyang kanan. Okay. So anong agenda? Ayan Ano agenda nyo? Anong pinag-usapan nyo dyan? Ayan sinulat mismo ni RJ Nieto, Thinking Pinoy. Electoral protest, impeachment cases, yun yung, di ba may tumutunog na impeachment case ng laban kay Lenny, saka yung RevGov na alala nyo, may panawagan ng RevGov niyan, 2017. So yan ang dahilan kung bakit kami nagkita at pinakilala ni Franco Mabanta sa pamilyang Araneta Marcos. Yes. Dahil nangangailangan sila ng tulong, okay? Sila ang nangangailangan ng tulong para maiparating sa publiko ang kanilang side tungkol sa electoral protest nila laban kay Vice President Lenny Robredo. Okay. Totoo yan, Ma'am Shi, di ba? Kasi nung panahon na yan, tae ang tingin ng mainstream media. Sa pamilyang walang sumusuporta sa kanila. At, well, sige, alam naman ng tao na isa ako talaga sa talagang nakikipaglaban sa kanila. So, kayo, di ba, miniting kayo ng 2017, yun nga, dyan sa, para labanan niya itong electoral protest na ito. So, eto Sas, ano tong next? Okay na ba tayo dyan sa susunod? Huwag muna tayo dyan. Kasi, ano tayo, Ma'am Shim? Magja-jump muna tayo ng annex, no? Punta tayo ng Annex 9. Okay? Okay. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ito ba yun? Okay. To? Oo.
Ay, hindi pa yan. Hindi yan, Ma'am Shi. Ito? Yung sunod dyan. Ay, hindi. Okay, this one. Forward. I think forward ka dapat. Forward. Ito? Next, Wait. yung next dyan. Yan. Okay, So that's November 22, 2017. Ayan ang tinutukoy niyang cyber libel. Ang dinimanda dyan ay si Thinking Pinoy, si RJ Nieto. Okay? Ang nagdemanda sa kanya ay ang former Senator Antonio Trillanes. Diyan nagkakilala si Lisa Marcos. Yan ang kanilang unang circumstance. Yan ang tinutukoy niya. Silang dalawa, no? Okay. Yan ang kanila, no? Si Lisa Marcos ang nag-provide ng abogado diyan kay Thinking Pinoy. Nieto. Hindi po ako kasama diyan. Hindi po ako kasama sa dinimanda ng cyber libel ni Senator Antonio Trillanes. Si Thinking Pinoy po yan. Kaya makikita mo, no, pinag-mix up ni Mrs. Araneta Marcos, ni Lying Lady, First Lady, ang mga storya. Okay. Yes. Okay. So next. Ngayon, anong sinabi niya? Totoo na, so may iba kaming case, no? Dinimanda ko si Joe Verlario. Kaya rin ako umuwi sa Pilipinas noong November 2017. Ma'am Shi, para rin mag-file ako ng demanda kay Joe Verlario at Kokoy Dayaw. Okay, naalala ko yun. Cyber libel. Hindi po kasama doon sa plaintiff si Ray Joseph Nieto or si Thinking Pinoy. Ako lang po yon. Ako yung nagdemanda kay Lario at Kokoy Dayaw. Okay. Yes. Now, sabi niya, nagbigay siya ng abogado, hindi po siya nagbigay ng abogado sa cyber libel case na yon. Ang akin pong abogado noon, ano ba, di ba, nag-raise pa nga ako ng funds noon? Yes. Bakit kami kukunin doon? So, ang naging lawyer ko noon ay si Ahmed Paglinawan. Ahmed Paglinawan. Oo, na partner ni Trixie. You know, these are public documents, court documents, no? Makikita, punta kayo ng Taguig kung gusto niyo i-verify. Okay, next tayo, Ma'am Shi. Okay, so mali na dun si Lisa Marcos. Puro kasinungalingan. Kasi sabi niya, lumapit ka daw at binigyan ka ng lawyer na pro bono. Then, malinaw yon dahil, you know, sa susunod natin na annex, ipapakita natin, right? Yes. Okay. Ngayon, nagbigay si Lisa, kaya ako nasama doon sa law firm ni Mrs. Araneta Marcos kasi sila yung nag-handle ng civil case na final ni Jover laban kay Thinking Pinoy at laban sa akin. Ngayon, isinama na ako doon kasi pareho kami dong respondent. No? Pareho kami respondent kasi same issue. So ako isinama noon. Sinama na ako doon. Okay? So dalawa po yung kaso ha. Yung cyber libel na final ko laban kay Jover at Kokoy at yung civil case na final ni Jover Lario laban sa akin at kay RJ. Yung civil case, yan ang nag-handle ay ang law firm ni Lisa Marcos. Yung cyber libel case, wala po sila diyang kinalaman. Wala. Okay. Now, fast forward na tayo. So, 2017 yun. Fast forward tayo ng 2022. Okay. 2022. Kasi ako, Ma'am Shi, nanalo ako sa lahat ng final na motion ni Joe Verlario. Kasi gusto nila ipa-dismiss yung case na sinampa kong cyber libel. So from 2018 to 2022, wala sila ibang ginawa kundi mag-file ng motion to dismiss lahat, jurisdiction, kahit anong masilip nila doon para lang hindi mapunta sa trial yung kaso. Nanalo po ako doon sa lahat. So I stood triumphant, no? Wow. Hindi po yung sa Lisa Marcos. Okay, May 2022, I believe it's May 2022. Yes, May 2022, nagkaroon na ng hearing. Sa lahat ng mga nakikinig dito may alam sa batas, mga lawyers, okay?
Ang unang-unang mangyayari sa inyong first day of trial ay ang judge ay i-recommend ang isang judicial mediated settlement. Judicial mediated settlement. Ngayon, lahat ng matitinong lawyer na nakikinig dito, alam ninyo ang ipapayo ninyo sa kliyente ninyo. Yes, mag-explore kang mag-settle. Kasi pag nagsabi ka sa judge, ayaw mo mag-settle, mababad trip sa'yo ang judge. Kasi yun ang inutos ng judge. Manap kayo ng paraan para i-settle yan dahil ang gusto ng mga judges ay hindi na magkaroon ng backlog ng cases. Okay? Sa kanilang mga korte. That is the fact. Okay. Now, nag-usap kami. No? Yun ang gusto ng judge. Nag-usap kami. Ako, si Joe Verlario, si Kokoy Dayaw, at ang aming mga abogado. Isa lang ang hiningi ko doon, Ma'am Shi. Ano yan? Diretso kong hiningi. Mag-public apology kayo at i-address niyan sa nanay ko dahil nasa nanay ko sa inyong pinagsasabi. Yeah. Nag-public apology naman. Yes, nag-public apology. So, during that meeting, nag-offer, finload nila ang idea na baka i-dismiss na rin yung civil case laban sa akin. Sa akin. Yung magkasama kami ni RJ. Okay. Okay. Yeah. Ngayon, June 28, 2022, kinontak ako nung lawyer namin ni RJ dun sa civil case. Ito yung lawyer, galing kina Lisa. Ayan, good morning, Ms. Sasot. I'm Attorney A. Hindi ko na natin pagkakalan kasi hindi naman siya one of the handling lawyers of your civil case, Lario versus Sasot, would like to talk to you about the status of the case. Please inform me when is the best time to call. Thank you. Sabi ko, hi po, you can call me po. Okay, so 1:34 yan, 1:34 p.m. Tinawagan ako ni Attorney A. Sinabi ko sa kanya, ma'am, doon po kasi sa cyber libel case na sinampak ko, we are undergoing a judicial mediated settlement. Ganyan. Tapos tinanong ako ni Attorney A. Ito ang eksaktong tanong sa akin ni Attorney A. Maharlika, mga taong bayan. Paano si RJ? Sabi ko, ano po, tanong niyo po sa kanya kung anong gusto niya. Tinanong ako ni Attorney A. Willing ka bang mag-intermediary between Lario and Nieto para ma-dismiss na rin ang case laban kay RJ Nieto? Ano sabi mo? Sabi ko, tanungin niyo po si RJ kung ano ang kanyang kagustuhan. So, tinawagan niya si RJ. Ma'am Shi. Okay. After niyang tinawagan ako ni RJ Nieto ni Thinking Pinoy. I think pakita muna natin yung... Teka muna, may message ka pa dito sa ilalim. Hi RJ, sabi mo, hi RJ, told me to talk to you. What does he want? 8:17. Ano yan? Meron kailangan timestamp chronology. So, 1:34 p.m. tinawagan ako ng lawyer. I see. Tinawagan ako ni Thinking Pinoy. So, babalik tayo dyan, ma'am. Babalik tayo dyan. Okay. So, punta tayo dun sa annex na pag-uusap namin ni RJ Nieto. Yes. Ito. Lakihan natin. Okay. Ay, pwede bang lakihan niya? Oo. Nakikita mo? Gusto mo ako magbasa? Yes, okay. So yung anong sinabi? So ito muna ang context, Ma'am Shi. So tinawagan ako ni RJ, ang unang-unang bungad sa akin ni Thinking Pinoy, bakit mo ko nilaglag? Yes, naalala ko yan, kinuwento mo sa akin nung nasa Pilipinas. Alam niyo yan, consistent ako, diba? Mula 2020. Ngayon, nagulat ako. Bakit ako sasabihin itong nilaglag? Ang pag-uusap namin, nung abogado namin, is tanungin siya kung okay kay RJ na maging intermediary ako between him and Joe Verlario. Gets mo, Ma'am Shi? Okay. Yeah. And then he subjected me to verbal abuse, no? During that call. So, natapos ang call. At ako ay nag-message sa kanya. So, that's 6:20
p.m. Ano message ko sa kanya, Ma'am Shi? Pakibasa. Sabi mo, te, kapag di na mainit ang ulo ha, during the pre-trial of my libel case, the judge recommended na baka pwedeng mag-sorry na lang si Kokoy at Jover sa akin. They offered during a settlement meeting na in addition to the public apology, they will drop the civil case against me. Te, di kita nilaglag. This is a judicial mandated settlement of my libel case against Jover and Kokoy. The parties to that process is si Kokoy, Jover at ako. Te, since you are not a party to the libel case, the court hearing, the libel case does not have jurisdiction over you. Then sumagot siya. Gusto mong mag-explain doon o basahin ko yung sagot niya? Yes, sumagot si RJ. Okay. Sabi niya, well, thank you for reiterating what Jover's lawyer told M&A. Yung Marcos and Associate, ito, yung kay Liza. Nakikipag-deal ka dyan, hindi mo ni-notify ang M&A. If you see nothing wrong with what you did, then we have nothing to talk about. Good luck with your life. Pa? And then, anong sagot ko, Ma'am Shi? Okay. Ang sagot mo ay next. Next. Ang sabi mo, my God, RJ, the settlement is still going on. Hindi pa na-finalize. I told the lawyer who called me that there is an ongoing settlement. It was the first thing the judge told us to do. Tapos sabi niya, eto grabe, eto sinabi niya, sabi niya, tanga ka, Neng. Ba't di mo pinaalam sa kabila mong abogado, Neng? Kausapin mo na lang yung abogado ko, tatanga-tanga ka. Puta tanga. Yun, sabi niya, titirahan mo rin lang pala sarili mong lakad. Sinabi mo na dapat agad at nang di na kita binitbit. Ano ibig niya sabihin? Ang ibig niya sabihin is, gagawa lang daw ako sa sariling lakad, bakit hindi na lang daw niya ako binitbit? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang binitbit niya ako dyan, no? Pero doon sa pagtawag namin, kasi Ma'am Shi, ganito siya, ba't mo ako nilaglag? Nung nagpa-appoint nga ako sa Malacanang, binitbit kita . Siguro doon siya. Okay? Doon siya humuhugot. Okay, di ba sinabi niya, kausapin mo na lang ang abogado ko. Sabi niya ganyan. So ngayon, babalik tayo dun sa previous screenshot, yung 8-something p.m. Okay. 8-something p.m., this one? Yes, yan. Ngayon, di ba, 8:17 p.m., sinabi ni RJ Nieto, kausapin mo na lang ang abogado ko. So ako ay nag-message, hi, RJ told me to talk to you. What does he want po? Does he also want to settle with Jover? Malinaw na malinaw po yung mga kababayan. Okay? Now, fast forward tayo. Michi. Yes. July 18, 2022, kinontak ako ng abogado namin. Sabi niya, hi, Ms. Sasot, this is Attorney A of M&A. Ma'am, I'd like to confirm if you will proceed with the settlement agreement with Ms. Lario, which will effectively drop you from the Makati civil case. Thank you. Sabi ko, we are still going to finalize the settlement of my libel case against her tomorrow. I will inform you by tomorrow. Tinanong ko siya, is there already any clarity what Mr. RJ Nieto wants? Ano ang sinabi ng lawyer namin ni RJ Nieto? Ms. Sas, he decided to proceed with the case. Ano ibig sabihin niyan, Ms. Maharlika? So itutuloy niya yung case, hindi siya makipag-settle. So nilaglag ko pa siya? Kaya nga, sinungaling siya. Hindi kanya nilaglag. Gusto niya magtapang-tapangan. Okay? Yes. Sinungaling siya. Sinungaling si Lisa Marcos. Diba? Sinungaling silang lahat. Sinungaling silang lahat. Okay. And then, next slide. Diba? Okay. So, tuloy ang pag-uusap namin ng lawyer. Sabi ko, attorney, we have already finalized today the settlement of my libel case versus Jover Lario. Sabi ng lawyer, okay, Ms. Sas, can I know the relevant portion of the agreement that pertains to the Makati civil case? Nag-send ako nung copy nung settlement. Ayan, in-email ko dyan, bin-lockout ko na lang yung buong email address. Received. That's it.
Nasa ang part dyan, Miss Maharlika, ang sinasabi ni lying lady, Mrs. Araneta Marcos, na finire ko ang lawyer. Yeah. Wala nga. Sinungaling nga, kaya lying lady. So, ayan yung ebidensya ngayon. Nakikita ng taong bayan. Actually, halos lahat ng sinabi niya doon ay kasinungalingan, even sa part ko. 'Di ba? So, ito ang live na itong pag-uusap natin para sagutin siya, para malaman sas ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling at kung bakit, sabi ka kanina sa intro ko, 120 million Filipinos, nagtiyaga siya, nag-spend siya ng time magpa-interview just to talk about you, me, Glenn Chong, Attorney Vic, but today, pag-uusapan natin yung ako at ikaw. So, okay, Ma'am Shi, sandali, ipapatuloy pa natin to. Hindi pa tayo tapos. Di ba sinabi nila, di ba sinabi nila na nilaglag ko daw si RJ? Okay. Ngayon, hindi pa to alam ng karamihan sa mga Pilipino. Alam nyo na si RJ ay na-convict. Okay? Nakatulan siya sa civil case. So, natalo siya kay Joe Verlario dahil sa kanyang dahil sa kanyang inflated ego na ayaw niyang makipag-settle. Okay? Ngayon, pakita yung anong papakita ko yung motion. Yes, okay. motion. So hindi kasi kasya dito, pero dito na lang. Hindi kasya hanggang 10 slides lang. Okay, but so nakikita niyo yan, di ba? Motion to exclude. Makikita niyo rin to, pinost ko rin to sa aking Facebook page. Motion to exclude. Okay. Ang date po niyan ay July 19, 2022. Now, makinig kayo mga kababayan. So, yung motion to exclude, yan yung final ng lawyers ni Lario doon sa korte. Ngayon, makikita nyo sa paragraph 3 kung bakit nila inoffer na iurong ang kaso laban sa akin. Paragraph 3, babasahin ko. Upon review of the judicial affidavit of defendant Ray Joseph Nieto, it appeared that Sasot had no active participation in the preparation, writing, or publication of the blog post that is largely the subject of the case. Furthermore, while Sasot was expressly mentioned in the related video taken by Nieto as having contributed certain information, Nieto's testimony as being the sole author of the blog post appears to belie this statement. Hence, the parties agreed that Sasot's exclusion as a defendant in this case would be included among the terms of their settlement. Anong pagkakaintindi mo sa sinabi ng lawyers ni Joe Verlario regarding that? Paragraph 3, Ma'am Shi. So, ibig sabihin, ay ikaw ay excluded ka na dito sa kaso niya. Dahil, excluded ka na. Kaya napakasinungaling talaga dito ni Lisa. As simple as that. Pero dinadrag ka niya. Dinadrag niya ako. Malino na malino sa court documents na ito na makikita ninyo. This is public court document. Civil case number 1800772. Self-explanatory. Kahit So, paano ko nilaglag? Paano ko nilaglag si RJ Nieto, ito na mismo ang nagsabi na sa testimonya mismo doon, wala naman talaga akong ibig sabihin, wala talagang kaso laban sa akin. There is no case against me that can be pursued. Yeah. So, hindi ba kayo masaya? Yeah. Diba? Well, again, the intention of that interview ni Lisa talaga to divert the attention ng tao yung issue sa charter change, sa smuggling, sa kidnapping issue, sa pulburon. So alam natin yan. Kaya nga hindi tayo mawawala dyan. Akala lang ni Lisa ay madadivert niya yung attention ng tao, pero nagkakamali siya. At very super duper low yung ginawa niyang magpa-interview. Sabi ko nga, alam mo, nung napanood ko, sabi ko, anong klaseng first lady to? Na may time siya mag-address sa mga criticisms. Normal lang na may kritisismo. Ang sabi nga niya, doon sa interview niya, like kung tama pagkaalala ko na si Marcos Jr. daw ay nakayanan ng 30-something years yung kanang mga nagkikriticize sa kanila o nagbaba sa kanila. So parang how much more ngayon?
how much more ngayon, bakit nagpa-interview ka? To address your critics. Diba? Sinungaling pa. Diba? Kasi, sinungaling talaga. Itong si Lying Lady, ako ay hindi po laway ang aking sinasagot sa kanya dito. Ang sinasagot ko po ay actual conversation na nasa aking telepono, actual Facebook conversation, at of course, public court records, court documents. So, ibig sabihin po ay si Lisa Marcos ay nagre-rely lang po sa kanyang imagination, sa kanyang saliva, at kung ano pa, hindi natin kung baka nasa alapaap siya ng mga panahon na yan, Ma'am Shi. Ako nakikita ko nasa alapaap siya, wala siya sa tamang katinuan. Alam mo yun, kasi, ewan ko, napansin mo yung train of thoughts niya, sabog, bangag, right? Magsasalita siya, tapos hindi niya tinutuloy, then talagang walang continuity. Yung kanyang, di ba, magsasalita ka sa isang topic, you have to finish first bago ka tumalon. But since sinungaling nga siya, lying lady nga siya, obviously, nasa alapaap siya, o baka may tinira siya. Hindi natin alam. Diba? Diba, pero yun na nga, mga kababayan, ginagawa niya to kasi dinidistract niya ang taong bayan. Kasi ito po ay normal sa politika para hindi po kayo nabobola. Pag may mga malalaking issue, may tinatawag na lightning rod, no? Ngayon, lahat ay pinupukol kasi yung asawa niya yung asawa niya hindi sagot, nagpapanik na, 'di ba? Ganyan kasi si BBM, nagpapanik 'yan pag may stress. Nagpapanik 'yan pag may stress. Siguro gusto nilang tanggalin ang pressure kay BBM. So ngayon, nilipat kay Lisa. Kumuha sila ng clown to to have, every circus needs a clown. So kumuha sila ng clown, so ginawa nila is, tirahin mo lahat. Siyempre, pag tinira yung lahat, yun yung mapag-uusapan kasi ibablog ko, yung magre-reply ako, magre-reply ka, reply si Sarah. Matatabunan ngayon ang issue na si Bongbong Marcos ay dapat subject to surveillance and drug bypass noong 2012. Yes, hindi natin iwawala yan. Gusto ko lang puruhan ngayong moment na ito. Dahil we are like 13,500 live viewers. Gusto ko lang sabihin, I know, narinig mo na rin binanggit ko yata yesterday, na nasa Office of the President, nasa PDEA, nasa Senado na ang letter nung investigating agent na supposedly na magsusurveillance o magre-raid kay Marcos Jr. doon sa Rockwell. Okay, ngayon natataranta na sila. Kasi, I know, nanonood si Senator Bato at makakarating to sa kanya. Nag-usap kami through our common friend na mag-o-open talaga ng investigation si Senator Bato doon sa dokumentong yun na ipinakita ko na pinapalabas ng PDEA na ito ay AI generated. So, kaya yun ang umiikot yung kanilang tubong, nararattle sila. Kaya siguro lumabas itong si Liza. Di ba? Lumabas ang bruha. Kaya naman, agawin niya eksena. Yes. So ngayon, nagkatagumpay siya, pero dahil patola naman tayong pareho, mother. Patola. Pero bubugbog, di ba? Gugurgurin natin siya dito. Hindi natin pwedeng kalimutan yun. Diba? Dahil pareho kaming patola, patola 1, patola 2. Papatulan namin siya dito. Pero ibabalik pa rin namin ang tunay na issue ng bayan. Diba? So, pagbibigyan ka lang namin, no, Lisa Marcos, ng siguro mga 1 to 2 days. Pero babalik ulit tayo next week. Babalik tayo sa real programming. At saka ito apektado siya sa salitang bangag. Okay? Na bangag. Bakit naman? Kaya nga, alam mo, lahat, yun nga, ang talagang halos lahat ng sinabi niya doon ay kasinungalingan, na hindi siya naaapektuhan, at yung mga tungkol sa smuggling, siguro sa vlog ko na yon. But again, gusto mo bang sagutin ko na yung sinabi niya sa akin? O may idadagdag ka pa muna? I-separate mo yan ng iyong sariling
stand Okay. alone. You want stand alone. Sa'yo, para talagang meron kang para talagang makatikim si Mrs. Araneta. Makatikim siya ng bonggang-bongga. Oo. Pero yung sa akin lang, gusto ko lang sabihin na, yung sa akin nga lang, nagsisinungaling na siya. Ganun kakapal ang feslak ni Mrs. Araneta Marcos na magsinungaling kahit may court records, kahit may official correspondence ako with the lawyer na sinabi niyang finire ko. Meron akong conversation with Thinking Pinoy. Everything is documented. Kasi Mamshi, kaso to eh. Everything is documented. Text messages, everything kasama lahat yan. Yeah. Kasama yan lahat. Sas, I know that. Kasi may dalawa akong kasong siya ang sponsor. Actually, maisingit ko lang. Actually, I texted my lawyer today. Sabi ko sa niya, hey, do you know what? The first lady in the Philippines, sabi ko, made an interview with this person, sabi ko na nag-fabricate din ng crime sa akin. Sabi niya, that's interesting. Hindi siya makapaniwala sa akin. Sabi ko, just wait, I will transcribe everything and I will forward it to you. Sabi ko, maybe kailangan natin sa case natin. But anyway, kahit yung lawyer ko, hindi makapaniwala na siya ay nagpa-interview at ibinagsak ng pinakabagsak sa Kumunoy yung kanyang sarili sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Di ba ma'am, kung ikaw, alam mo, ikaw, Mrs. Araneta Marcos, abogada ka pa naman. Magsasalita-salita ka ng ganyan, di sana sinamahan mo na ng dokumento, sinamahan mo na, ito finire niya yung abogado, ito yung ganyan. Everything is there, Mrs. Araneta Marcos. Wala, the facts are not on your side, lying lady. Diba? The court documents are not on your side. My correspondences with the lawyer na galing sa law firm mo are not on your side. Alam mo kung ano lang nasa side mo, Mrs. Araneta Marcos? Number 1, amats mo. Number 2, mga dilawaan na siguro nasa side mo na, no? Na hindi natin alam kung bakit alam mo, matindi kasi ang hugot nito ni Mrs. Araneta Marcos kung bakit gusto niya siyang mahalin siya ng mga dilaw. And I think it's for the future people, future tense. Mga susunod na panata, kung bakit gustong-gusto niyang mawin ang pagmamahal ng mga dilaw. Dilawan. Okay? Yes, and number 3, Mrs. Araneta Marcos, sinungaling ka. Walang tumama, isa lang ang tumama sa sinabi mo. Dalawa actually, na pro bono yung service mo sa akin at nagkakilala tayo. The rest ng sinabi mo, kasinungalingan, hindi ka mananalo dito, madam. Hindi sinasabi ko mananalo. Kasi kapapakita lang natin ng mga exhibit natin, di ba? Sinungaling ka, mula ulo hanggang paa, mula sa cuticle ng iyong mula sa cuticle ng iyong paa hanggang sa dulo ng iyong dry na buhok na dapat mo nang ipa-hot oil. Madam. Sinungaling ka. Wala kang pakialam, napakasinungaling mong babae ka. Okay? Diba? You said sa amin, bring it on. Ang masasabi namin dito, no? Well, it has already been brought in, bitch. Yes. Maling-mali. Wala yung magic wand ko eh. Sabi ko, wag na kasi kasama ko si Sas, may magic wand sana ako. But anyway, alam mo, somehow, ito ha, I felt something nung pinapanood ko siya, naawa ako. Meron ka naramdaman na ganun? Actually, naawa ako kasi napaka-desperate na. Yeah, desperada. Pero kung naawa ako, pero iniisip ko yung pang-kidnap niya dun sa 2 bata, yung issue sa pulburon, yung pagpapahirap niya sa mga tao na yung iba, hindi pa nga natin alam, lahat ng alam niya. Hindi siya nakakaawa eh. Pero yung itsura niya, maliban sa mukhang labanderang hindi nabayaran, hindi nagsuklay, mukhang kutuhin. As in, let's Mamshi, wag natin idamay ang mga may dignidad na mga labandera. Oh, sorry, yeah. Thank you, Sas, for reminding me. I did not intend to hurt their feelings. Yeah. But, sorry, and thank you for reminding me.
ayun, para siyang ano na lang, Para siya Lisa Araneta Marcos na dry. Para siyang, dry na dry. Oo, tama. Diba? Napakasinungaling ito. Sabog. Di ba talagang, nagulat talaga. Alam mo talagang, ito naman si Anto. May tinira? Yes, ma'am. May tinira? Baka alak at pinaghalong ano. Anyway. Siguro nga, no, nakainom or halo na kasi ito ng stress. Halo na ito siguro ng nakainom din. Yeah. Halo na rin ito ng hindi niya na malaman ang gagawin niya kasi lahat ng kanyang trolls are a failure. 'Di ba? Pinatunayan lamang ni Mrs. Lisa Araneta Marcos na siya ang tunay na ensign mother. Siya talaga ang ensign mother. Alam mo, talagang sabi ko, I message my friend. Sabi ko, kinuwento ko, really, ginawa niya yan? Sabi ko, oo, bangag. Sabi ko, bangag. Diba? Alam mo, Maharlika, di ba merong vlog na anonymous na tinitira tayo, yung pasosyal? Yes, diba? Yes. Ngayon, di ba, ang sinabi ko last year, si Lisa Marcos ang nasa likod na to. Tinatanong ako ng mga tao, bakit mo nasabi? Dahil lahat ng sinasabi niya dyan, siya lang ang pwedeng makaalam at ako. So kung hindi siya yung nagsusulat, siya nag-feed. Ngayon, sa interview niyang ito, di ba? Nagsalita siya. Yung sinasabi niya ngayon, yun din yung nakalagay doon sa anonymous blog na yon. Yes. Hindi ba? Yes. At saka the fact na binanggit tayo doon eh. Napakalaking katangahan yon, napakalaking kabangagan doon. Kasi kung ako, First Lady, my God, hindi ko papansinin yung mga vloggers na yan. Kahit anong sasabihin nila na kasiraan or whatever na sinasabi niya, invented daw. Paano tayo nag-invento? May pinakita tayo mga ebidensya. Mga meron po kami kaya ang sabi ko, alam mo, Lisa Marcos, gusto mo ako i-demanda, sabi mo, I challenge you, Lisa Marcos, na i-demanda mo akong cyber libel sa sinasabi kong dito na sinungaling kang babae ka. Yeah. Sige. Walang katotohanan ng mga pinagsasabi mo, na isa kang you don't deserve to be called a first lady because of your actuations right now. You are a lying lady. Diba? At handa akong harapin ang mga kahit sino mang Poncio Pilato, okay? Kahit ang assassin nyo pang i-hire. Sa Romania. Baka sa Romania siya mag-hire ng assassin. Nabanggit niya yung Romania eh. At yung doon sa part ng, naalala mo yon na sinasabi niya na, yung tungkol sa akin, parang tinanong yata siya na kung sila daw ay gagawa ng something sa mga vloggers, sabi niya, I can just call Romania, tapos kinap niya yon. Kumbaga, hindi niya tinuloy yung thought niya. So I'm just thinking, yeah, go ahead. Actually, yung sinabi niya yan, nag-imply na siya na pwede siyang pagurgur. Yes. So actually, ito lang, pwede tayong magsama-sama, pinangalanan niya dyan at magsampa tayo ng kaso laban sa First Lady for threatening our lives. Exactly. Kaya nga sinend ko right away sa lawyer ko yan. Actually, may friend ako sa Europe. Sabi ko, anong meron sa Romania? Sabi niya, maraming mga mga assassin na for hire. So, sabi ko, really? Ang tanga. Ang lutang talaga at ang bangag. Imagine mo, sabi niya, na pwede namin gawin yan. Sabi niya, he's already on top, sabi niya. Si Marcos Jr., sinasabi niyang asawa niya. So we can just call, Romania, So pinutol niya yon. So pinipilit kong i-extract, di ba? Parang extraction lang, pang kidnapping ng ginagawa niya. Anong ibig niya sabihin? Anong ibig niya sabihin na isang tawag niya lang, tatawag siya sa Romania? Ano ang meron sa Romania? Ano yung isang tawag mo lang, Lisa Marcos? Yeah. Kaya mo naman palang tumawag. Ba't hindi mo tawagan yung lawyer na nag-handle ng kaso namin ni RJ at alamin mo kung ang tunay na totoo at hiningin mo yung conversation namin. Pwede ka naman tumawag sa Taguig court, no? Yeah. At makikita mo doon yung court records at nang hindi mo pinagmumukhang tanga yung sarili mo with your dry skin and dry hair and ugly personality. I know. Tapos, siya pala kasi makapanglait. Siya daw ay cute. So, yung mga critics like us ay hindi cute.
Hindi ba tayo cute, baby girl? Because we're gorgeous. God. Anyway, so, alam mo na pinapanood, kasi ang dami rin na nagme-message sa akin, nagigil sila kay Liza. Sabi ko, alam mo ako, hindi ako nagigil. Naawa ako sa kanya at natuwa ako dahil isinawsaw niya lalo ang sarili niya sa pinakamabahong pusali. So, yun talaga ang nakita ko. Alam mo, Miss Maharlika, is dapat alamin ninyo ang ano na to, ang aming what shall I call it? Ang aming panuntunan sa kalye. Huwag mong tatahakin ang isang imbornal na hindi mo pa napupuntahan. Correct. Ngayon, ginawa mo itong Lisa Marcos, if you think that you can get away with your lying and conniving and manipulation this time, you cannot. May hangganan ng lahat. At ikaw na mismo, Mrs. Araneta Marcos, ang nagpapalubog lalo sa iyong sarili. Tsaka sa asawa niya. Kasaysayan ng Pilipinas.